Every time na nagpo-post ako ng chismis dito sa Facebook ko, I always make sure na kumpirmado ito mula sa napakarami kong sources. That's why no matter what happened, I always make sure na cross-check, double-check, triple-check to all my sources bago ko i-post dito. Inihayag ng legal counsel ni Michelle D na handa silang dumulog sa International Criminal Police Organization o Interpol upang humiling ng red notice laban sa self-proclaimed pambansang marites na si Sian Gasa sakaling umabot sa korte ang kasong isinampa laban dito at maglabas ng warrant of arrest. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, abogado ni Michelle D, ang hakbang na ito ay maaaring isagawa kung mapapatunayang nasa labas ng bansa si Gasa at may umiiral ng warrant laban sa kanya. Ang pahayag ay ginawa kasunod ng pagpunta ni Garduque sa NBI Cybercrime Division upang magsumite ng supplemental affidavit kaugnay ng cyber libel complaint na isinampa ni D. Ipinaliwanag ni Garduque na sa oras na may warrant of arrest na ilalabas ang hukuman, maaaring ipaabot sa Interpol at kahilingan upang maaresto si Gasa sa bansang kanyang kinaroroonan at maibalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa record, noong 2018 ay napatunayang guilty si Gasa sa kasong estafa ng Malabon Regional Trial Court at nahatulan ng 5 taon at 6 na buwang pagkakakulong matapos mag-issue ng mga tumalbog na tseke na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 milyon. Meron din umano siyang alias warrant kaugnay ng syndicated estafa, ayon kay Garduque. Noong February 16, personal na nagtungo si D sa NBI upang magsampa ng cyber complaint laban kay Gasa at sa iba pang individual na umano'y nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya sa social media. Ilan sa mga tinukoy na post ay nagsasabing lumipad umano si D sa ibang bansa upang umiwas sa kaso. Ang mga pahayag na mariing itinanggi ng kanyang kampo. Binanggit din ng abogado ang mga post na iniuugnay pa umano ang ina ni D na si Melanie Marquez sa mga alegasyong walang sapat na batayan na ayon sa kanila ay maaaring ituring na defamatory imputation sa ilalim ng batas. Samantala, binigyang din sa isang educational post ni Sian Gasa na ang pag-issue ng Interpol Red Notice ay hindi otomatikong isinasagawa sa lahat ng uri ng krimen. Ayon sa paliwanag ni Gasa, ang mga kasong may kinalaman sa bouncing checks, cyber libel at maging ilang uri ng katiwalaan ay hindi agad kwalipikado para sa red notice. Hindi tulad ng mga mabibigat na krimen gaya ng murder, human trafficking at terorismo. Ipiniliwanag din ni Gasa na kinakailangang patunayan ng mga otoridad na may personal na pakinabang at malinaw na ebidensya bago aprubahan ng Interpol ang isang red notice. Isang prosesong itinuturing ni Gasa na mahaba at masusing sinusuri. Ang nasabing post ni Gasa ay tila kasagutan niya sa kasong inihain sa kanya ng kampo ni Michelle D. Narito ang kabuuang post ni Christian Albert Gasa o Sian Gasa sa kanyang Facebook page. Para po sa mga nagsabi na walang kwenta ang ating justice system pati na yung mga netizens na bumabatiko sa NBI dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli si Zaldico. Ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon ang technicalities sa usaping ito. Makalipas ang ilang buwan hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang red notice ni Zaldico mula sa Interpol. Because offenses related to causing damage to public funds or government corruption is not an automatic criteria para ma-issuehan ka ng red notice. Hindi gaya ng murder, human trafficking o terorismo, kailangan pang patunayan ng NBI sa Interpol na talagang nakadispalko ng pondo at personal na nakinabang si Zaldico. Ito ay isang mahaba at madugong proseso. With regards to Christian Albert Gasa, Sian was convicted last June 2018 sa kasong 11 counts of violation of Batas Pambansa or Anti-Bouncing Check Law. Nag-issue siya ng 11 na cheque tapos tumalbog lahat. Nagkataon naman na issuing of unfunded checks is a crime na masyadong mababaw at hindi pwedeng issuehan ng red notice.
This is not about a failed justice system. Hindi ito kasalanan ng NBI. Same thing with defamation, libel o cyber libel case na hindi rin pasok sa criteria para ma-issuehan ng red notice ang isang tao. Paghusaan na natin, agad husgahan ng NBI kung tayo ay walang sapat na kaalaman. Huwag din po tayo masyadong gullible para paniwalaan lahat ng ating nababasa o napapanood sa social media. Tayo po ay maging mapanuri sa lahat ng pagkakataon at huwag magpapadala sa silakbo ng damdamin para hindi po tayo matawag na aanga-anga ng ating mga kakilala. Every time na nagpo-post ako ng chismis dito sa Facebook ko, I always make sure na kumpirmado ito mula sa napakarami kong sources. Because the moment na mag-invento ako ng kwento at napatunayan ng publiko na nagsisinungaling ako, yung 5 years na ginugol ko para buuin yung credibility bilang pambansang marites, bilang pambansang mosang, bilang chismoso na si Sian Gaza ay masisira. Wala nang maniniwala sa mga susunod kong chismis at malaki mawawala sa akin. That's why no matter what happened, I always make sure na cross-check, double-check, triple-check to all my sources bago ko i-post dito sa Facebook. Yun lang po. Every time na nagpo-post ako ng chismis dito sa Facebook ko, I always make sure na kumpirmado ito mula sa napakarami kong sources. Because the moment na mag-invento ako ng kwento at napatunayan ng publiko na nagsisinungaling ako, yung 5 years na ginugol ko para buuin yung credibility bilang pambansang marites, bilang pambansang mosang, bilang chismoso na si Sian Gaza ay masisira. Wala nang maniniwala sa mga susunod kong chismis at malaki mawawala sa akin. That's why no matter what happened, I always make sure na cross-check, double-check, triple-check to all my sources bago ko i-post dito sa Facebook. Yun lang po. Maraming salamat. PNP kasi si Gaza sa mga bansa na walang jurisdiction ang Pilipinas kaya malakas ang loob niya mag-post ng mga paninira kasi hindi siya huhulihin. Baka pinagtatawanan lang ngayon ni Gaza yung kinaso sa kanya ni Michelle D. Maliban na lang kung sobrang big time at mali-impluwensya ang mga siniraan niya katulad ni Wilbert Tolentino, Javi Benitez at Atong Ang. Tiklop siya doon at biglang bura ng mga post niya.